Magandang buhay mga katiats! Welcome back sa ating episode ngayon ang tungkol sa Pilipinas, the land of affair. Gaano ba katotoo ito? Matagal ko nang binablog ito noon. 2018 pa ako nang nag-vlog ng ganito, nag-research ako ng ganito. At ngayon ay pinalabas sa Jessica Suho episode. Kaya atin muli tatalakayin ito kung gaano ba katotoo na ang Pilipinas, the land of affair, ay ang talagang totoong land of affair na sinasabi sa Biblia. Atin pakinggan ang Jessica Suho. Ano nga kaya kung totoo ang teoryang pinag-usapan sa linggong ito na ang Pilipinas daw ang posibleng lugar sa Biblia na kung tawagin Ophir o lupain ng ginto? Totoo man ito o hindi, noon pa man sa ating kapuluan, may mga nakasisilaw ng yaman ng kasaysayan. Kung hindi si Magellan na nakadiskubre ng Pilipinas, o tawagin na natin munang 7,000 magagandang isla, our history books are wrong. Agaw atensyon ang privilege speech na ito ni Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa nito lang July 31. Atin muna balikan yung privilege speech ng congressman. Sandali lang. Pilipinas, o tawagin na natin munang 7,000 magagandang isla, our history books are wrong. Yan, tama nga. Medyo nagkamali dito ang history books. Kasi hindi naman si Magellan ang naka-discover ng Pilipinas. Okay, nauna diyan yung pinakauna na hindi nila nabanggit dito ay si Marco Polo. Si Marco Polo, 12th century pa na naglalayag. While si Magellan ay 1521 na. Bago pa lang. At si Columbus ay mga 1444. Si Columbus mas nauna kay Magellan. Pero sa lahat ng dalawa na yan na sinasabi, hindi nababanggit si Marco Polo. Si Marco Polo, 12th century sailor at discoverer din yan. Isang Venetian sailor mayaman si Marco Polo. At nilibot niya ang buong mundo, hindi nga lang binabanggit sa mga history books. Pero naririnig natin ang pangalang Marco Polo. Siya ang unang nagsabi na mayroong napakaraming ginto ng lugar na ito na nasa tapat ng China na composed of many islands. Agaw atensyon ang privilege speech na ito ni Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa nito lang July 31. Binuksan niya ang diskusyon tungkol sa matagal nang pinagdedebatihan online na ang tinutukoy di umano na land of Ophir sa Biblia na isang lugar na pinaniniwalaang sagana sa ginto. Posible raw na Pilipinas? Pwedeng Pilipinas ito kasi wala nang ibang nasa tapat ng China na sinasabi ni Marco Polo na maraming isla at wala na ring ibang lugar na nagtitrade, nagbabarter ang Malaysia. Ang Malaysia ay ang Malacca. Malacca sa Biblia ay Indonesia na sinasabi na ang Malacca ay nagkapagbarter sa mga tao sa Ophir. At ang Ophir ay mga isla. At yan ay isang sanhi. Yan ang dahilan kung bakit pumunta si Magellan at ang talagang hinahanap ni Columbus ay itong Ophir din. Kaya nga ang napuntahan ni Columbus, napadpad siya doon sa West Indies hanggang napadpad si Columbus doon sa South America. Nakadiscover din siya doon ng mga ginto pero hindi kagaya dito sa Pilipinas. Ngayon, dahil medyo pumalpak ang voyage ni Columbus, after a century ay si Magellan naman ang gustong hanapin ang Ophir. Yan talaga ang sadya ni Magellan. Hindi yung to discover the Philippines, to discover the Ophir, the land of gold. Kaya nga ang code ni Magellan ay triple G, to the God, to the glory, and to the gold. Yan, triple G, tatlong G. God, gold, and glory for Spain. Kaya nga, Ophir ang hinahanap nila. At meron dito, pinapakita nila na ebidensya, yung parang libro ni Pigapita
Si Pigapita ang autobiographer ni Magellan. At dito hinahanap nila ang The Land of Ophir, at ang tinutumbok ng kanilang kompas, ng kanilang ruta, dahil na yan na rin ang tinuturo ni Marco Polo, ay ang Pilipinas. Ang naging basehan daw ng kongresista ang Colección General de Documentos Ito Relativos a las Islas Filipinas, Ito yung o sinusulat ni General Pigapita. Collection of Documents relating to the Philippine Islands. The navigational guide nung sila po'y nagsimulang maglayag started from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, Sumatra, Moluccas, Borneo, Sulu, to China. Then, finally, sa tapat daw ng China ay pulong-pulong mga isla, muchos de oros, mayaman sa ginto. Ang according to Pigapita, ang pangalan ng mga islang ito, Ophir. Dahil lang naman po ang balikan natin ay yung pulong-pulong mga isla. Ito yan. Ang sabi ni Pigapita, pero hindi si Pigapita ang totoong at unang nagsasabi niyan. Ang unang nagsasabi niyan ay si Marco Polo. Yan ang katotohanan. At sina Pigapita ay pangatlo na lamang yan sa gumagamit ng mapa ni Marco Polo, kasi si Marco Polo nag-describe siya na ang lugar daw ay pinupulot lang ang mga ginto at napakarami. At ang mga tao doon dinidescribe niya na may suot din ng mga ginto sa mga braso, sa mga liig, at ang mga tao ay mayroong mga tattoo sa katawan. Yan ang pag-describe ni Marco Polo sa lugar, at nasa tapat daw ito ng China. Ngayon, tingnan natin ang tapat ng China. Mayroong Butuan, Migdat, Japan. Nabanggit ko tuloy ang Butuan kasi diyan talaga unang dumaong si Magellan, hindi sa Cebu. Okay, ang tapat ng China dito sa mapa ay Japan. Malayong malayo ang Malaysia. Pilipinas na kaagad. Yan, at ang Vietnam ay napakalayo naman sa China, at hindi naman isla-isla ang Vietnam, hindi siya archipelago. Ang dinidescribe ni Marco Polo at ni Pigapita ay itong archipelago, mga lugar na maraming isla. Kaya Pilipinas talaga ang offer. Sa debate ngayon sa Facebook, sa YouTube, sa internet, kahit mga Amerikano na pastor ay naniniwala na Pilipinas talaga ang Muchos de oros, mayaman sa ginto. Mayaman. Ang according to Pigapita, ang pangalan ng mga islang ito, Ophir. Tayo lang naman po ang 7,000 isla sa tapat ng China. Ang pahayag na ito ni Ayan. Congressman Fernandez umani ng samot-saring mga reaksyon. Ibalik ang tunay na pagkakakilanlan. Lahing Ophir yan, lahing Hebreo. Ang ganda sana ng lahi natin. Kasi ang lahi natin ang dinadalaw ni Solomon noong kapanahonan niya. Si Solomon ang anak ni King David na kumukuha ng mga ginto sa The Land of Ophir na sinasabi sa Biblia. At ayon sa research ko, ang biyahe ni King Solomon papunta sa Land of Ophir ay dumadaan siya sa karagatan. Okay, at meron siyang biyahe na dalawang linggo na biyahe para makarating sa The Land of Ophir. Okay, at dito dinidescribe sa Land of Ophir ay nahahati siya sa tatlo. Merong Tarshish, merong Sheba, at merong Hapila. Okay, panoorin natin ang videong ito kasi nakakonect ito sa istorya ni Mang Berto Morales, yung nakabulldoze ng Ophirian gold, yung mga gamit ng mga tao nung kapanahonan ng Ophir, na ito'y totoong mga ginto talaga at 22 carats gold
at magaganda ang paggagawa at pagmamayari ng mga tinatawag na maharlikans or oferians na mga tao noong kapanahonan na yun. Sa kapanahonan pa, nauuna pa sa kapanahonan predated na una sa panahon ni Magellan. Walang ebidensya na magpapatotoo sa Ito yan. sinasabing land of gold o operang Pilipinas ayon sa Biblia. Ito ay isang forma ng disinformasyon upang maninlang ng kapwa. Pero ito ang hindi maitatanggi at maraming Yan ang mga ebidensya o resibong magpapatunay na ang sinaunang Pilipinas napakayaman talaga sa ginto. Itong litrato dito ni si Marian yata to, artista ito, pero yung sinusuot niya, ayun yung katulad o replika sa nakuha ni Mang Berto sa Surigao. Kaya ang channel ko, pinangalanan ko na The Surigao Sun. Kasi ang totoong ginto na talagang nalathala, na napakarami at napakamahal, at makikita pa natin hanggang ngayon, ay ang Surigao's Gold na nandyan ngayon sa Ayala Museum sa Makati, at ang iba niyan ay nabenta na sa museum sa labas ng ating bansa. At yung kay ano naman, kang Rogelio Rojas, yun ay nailagay sa parang legend na lamang at mythical. Kasi hindi naman talaga natin nakikita yung Golden Buddha. Parang kwento-kwento na lang na inagaw ni Marcos, pero wala tayong nakita, wala tayong nahawakan. Hindi katulad kay Mang Berto na totoong mga ginto talaga. At hanggang ngayon nakadisplay sa Ayala Museum. Meron akong vlog niyan sa aking channel, The Surigao Sun. 4 years ago na, yun ang mga pinakaunang mga vlog ko, ang nakuha ni Mang Berto. At ang nakuha niya ay mayroong timbang na more or less nasa 50 kilograms lahat ang nakuha ni Mang Berto doon sa site. Pero hindi lang yun, 50 kilograms, isang sakong bigas ang bigat. Marami pa kasi ang nakapulot doon. After sa kay Mang Berto ay dinagsa, tinukuyog ng napakaraming tao ang lugar ng Magruyong yon sa Tandag, Surigao del Sur. Ang San Miguel, parte yan ng Tandag, Magruyong ang sityo. At marami pa rin nakapulot doon kasi nagkalat doon ang ginto na nabuldos niya kasi yung lugar doon ay proyekto yun. At alam ko ang istoryang ito kasi ang lupain na yon ay lupa ng aking lolo. Aking lolo, Mimong ang pangalan ng lolo ko. At ibininta ng aking lolo, sa pagkabinta niya, doon ginagawa ng project ang lugar, kaya nabuldos. Hanggang ngayon, makikita pa natin yung irrigation, yun ang project doon ng gobyerno. Pinabuldos yun kay Mang Berto para gagawa ng irrigation. Bagay na mapapatotohanan Ito si Mang ng Berto. 75 anyos na ngayong si Tatay Berto. Matanda na ngayon si Mang Berto. Nung vlog ko, try nyo pag-search sa aking Surigao Sun channel. Search nyo ang nakabuldos ng Surigao Treasure. Ay bata pa doon ang itsura ni Mang Berto, nasa 50 years old plus pa. Dito matanda na siya. Ating pakinggan ang kanyang mga sinasabi dito. Dahil maski hindi niya naabutan ang mga panahong yon, noon namang dekada 80, nakapulot siya ng mga sinaunang kagamitan na yari sa tunay na ginto. Hindi ito pinupulot, nabuldos kasi ito. At nang ma-script niya ang lupa na mababaw lang, nasa 1 meter mahigit ang pag-script ng bulldozer, ay natamaan niya yung box na punong-puno ng ganyan. At hindi niya alam na meron pala siyang nabuldos. Kaya nagkalat yung ginto dahil sa paulit-ulit niya na pag-script ay natatangay ng blade ng bulldozer ang mga ganyang napakalaking mga alahas. Imagine ang isang sinturon dyan ay nagtitimbang yan ng 20 kilos. 20 kilos times 3 million.
ilan? So 60 million na yon. Sa ngayon, ang isang sinturon lang. 4 na sinturon na ganito sa litrato ang kanyang nakuha. Yon ang sabi niya. At meron pang dagger na gold na kinuha daw ng Philippine Constabulary dahil utos daw ng presidente. Yan ang katotohanan diyan. At ang iba ay ninakaw pa. Itong pinakita niya dito, sinabi niya 4 na items lang yan. Pero ang totoo, napakarami. Nasa Ayala Museum, ang iba ay nasa ibang collectors na. Pati na ang gobernador ng Tandag, Surigao del Sur, ay nakabili din sa kanya ng marami. Kaya mayaman si Pimentel ng Tandag. Isa na rin dyan dahil sa nabili niya na mura lang ang bili niya ng bawat item. Nasa 60,000 lang ang bawat isa at ang yung 60,000 noon na binili niya kay Mang Berto sa ngayon, yun ay halagaan na nasa 20 million. Kaya times 10, times 20 million, times 20, ang mga halaga ng nakabili noon kang Mang Berto ay pwede nilang ipagbenta ngayon ng gintong yan. Mahal kasi yan, hindi yan ordinaryong ginto kasi history gold. At antique pa siya, kaya napakamahal, dubling-dubli. Kaya tibang-tiba sila ngayon. Yung parang helmet, nandyan. Yan. Yung isa, mga sinturon. Bawal Yung iba, yan, nalimutan bowl. ko lang para kung nanalo sa loto. Makapira na, makahaon sa sinturon. kahirapan. Ang ilan Ito yung sinturon. Ito yung bigat na 20 kilograms. Ang isang yan. At 4 ang nakuha niya dyan. Kaya si Mang Berto ang pinakamaswerte na tao. Si Rogelio Rojas ang pinakamalas. Kasi nakuha niya, hindi man lang siya nakabili kahit si Rogelio Rojas. Hindi nakabili kahit isang jeepney, kahit isang bahay. Wala, talagang the curse of Yamashita Treasures. Si Mang Berto ay okay. Kasi nakabili siya ng lupain, ng Kukuland, mga niyugan, nakabili siya ng bahay at lupa, nakabili siya ng mga sasakyan, pero nang magkasakit ang kanyang pamilya, pati na siya, at niloko pa siya ng isang pari na pinagkatiwalaan niya ng kalahati ng kanyang mga ginto. Kaya ngayon ay balik sa normal, pero okay na ang buhay ni Mang Berto, yan ang totoo. pa nga sa mga ito, ayon kay Tatay Berto, naka-display ngayon sa museum. Pero makalipas ang mahigit 4 na dekada, ang naka-jackpot noon ng ginto, bumalik sa payak na pamumuhay. Imbis na kapira, mayroon ang mga gulo. Tatay Berto, ano ang gintong kwento mo? Yan ang sabi ko sa ginto. Na kung magkaroon ka niyan, talagang gugulo ang buhay mo kapag maraming nakakaalam. Marami kasing nakakaalam noon na nakakuha si Berto. Kasi nga siya ay naglayas, pumunta ng Iloilo kasama ang kanyang pamilya kasi pinapasok na ang bahay nila ng mga iba military, yung iba mga rebelde, yung iba kung ano-ano. Delikado ang buhay nila kaya naglayas sila, nagtago ng Iloilo. At yung ibang ginto, pinagkatiwala niya sa isang pari. At ang pari na yon ay nilayas din ng kanyang ginto. Ang buong kwentong yan, nasa mga vlog noon sa aking channel, Surigao Sun. Kaya nang pagbalik ni Berto ay wala na siyang ginto doon sa pari. Sabi ng pari ay nag-donate daw siya sa mga tao. Binigay yung kung ano man yung halaga ng nabinta sa gold ay parang nag-charity daw yung pari. Pero ang totoo, ginastos ng pari ng pangsarili yung ginto. Dito sa bayan ng San Miguel sa Surigao del Sur, napulot ng nooy bulldozer operator na si Tatay Berto ang artifacts na bumago sa gulong ng kanyang kapalaran. Ito, hindi to alam ni Jessica Soho anong pangalan yan. Ito yung kinari. Ang kinari ay isang mythical ibon, mythical bird. Yan ang parang ibong Adarna na kung mataihan ka ng ibong Adarna ay magiging bato ka. Ito'y Malaysian legend, kaya totoo na galing sa Malacca. Ang gintong ito ay hindi gawa yan sa Pilipinas, kundi galing yan sa Malacca
nadala ng mga voyagers, yung mga taong galing ng Malaysia at nagkipag-trade sila dito sa Pilipinas ng iba pang ginto. Pero ang Pilipinas ang source ng ginto. Dinadala din ng mga Malaysian at ginagawa na parang ganito. Ang totoong gumagawa ng ganyan ay hindi mga Pilipino. Yun ang mga galing sa Malaysia na naninirahan na dito sa Pilipinas na may alam kung paano ang goldsmith o ang pagpanday ng mga alahas. Yan ang totoo. At hindi Pilipino ang gumawa ng mga intricate jewelries na yan, kundi yung mga Malacans. Kasi ang mga Malacans or Malaysians, mas advanced sila sa teknolohiya noon. Ang Pilipino noon ay nagbabahag lang. Ang mga Maharlikans ay galing yan sa Malacca. Yung lahi ni Lapu-Lapu, Malacan pa rin yan, Malaysian. Kaya si Lapu-Lapu ay maganda ang kanilang mga damit. Yung napakaraming mga palamuti nila sa katawan. Pero sila yung mga sinasabi ngayon na ating mga ninuno. Pero actually, ang talagang mga Pilipino ay ang nandyan sa Luzon. Yung mga Ipugaw, yung mga dito sa Palawan, yung mga Mangyan, yung mga tribo diyan. Pero yung tribo ni Lapu-Lapu, hindi yun. Mga foreigners na yun galing ng Malaysia. Ang iba diyan galing ng Indonesia. At patuloy natin panoorin. Noong naaraw na ito, doon sa ginawa namin ng kalsada, pinulot ko yung mga ginto. Ang eksaktong lugar kung saan niya nakita ang mga ginto, private property na ngayon. Dito ko sa makita yung mga gold. Swerte ng nakabili ng lupang ito. Kasi meron pa yan dyan, hindi yan nag-iisa na box of gold. Napakalaki kasi na box na yan. Natamaan ng bulldozer. So kung merong ibinaon na isa, meron pang pangalawan yan. Hindi lang yan isa. Kinatag-katag yan. Kasi ito yung history of the Lost Kingdom. Merong kingdoms starts from Agusan sa may Butuan. Merong kingdom diyan ng mga Oferians or Maharlikans. And then yan ay extended far to Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kasi dito sa Surigao del Sur at Norte, nandito yung mga mina ng gold na napakarami. Kaya nga, nagtaka ako bakit hindi minimina ng gobyerno, pinamina ng gobyerno sa mga Chinese, sa mga Koreans, Japanese. Bakit hindi na lang Pilipinas ang nagmimina diyan dito sa Surigao del Sur at Surigao del Norte? Yung mga pinuntahan ko na matataas na bundok, yun yung minimina. Yung nakikita nyo sa vlog ko. Yun siguro ang noon. Dito kinukuha yung mga ginto na kasing laki daw ng ulo ng sanggol. Tinatawag na talent. Isang talent, isang ulo ng sanggol. Ang laki. Binibilog. Hindi bareta ang gold noon ni King Solomon. Mga bilog, parang bula. At yun ang dinadala niya pabalik doon sa Israel. At ino-offer niya sa Diyos. Gumagawa siya ng templo. Yung templo naman ay sinira ng mga Romans. Pero nagtaka tayo, nasaan na kaya yung mga ginto? Isang taon ay 3 beses na bumibiyahe si King Solomon papunta dito sa Pilipinas para kukuha ng gold. Dalhin niya naman sa Israel doon sa templo niya at i-offer sa God. Kukunin daw ng God yung ginto. Ano bang gagawin ng God sa ginto? Nasa revelasyon yan sa aklat ng Biblia. Sa Biblia na ang Kingdom of God, ang mga gusali doon ay coated. Ang mga flooring ay coated of gold. Mga ginto. At kung hukayin mo ang lupa ng Kingdom of God, ng langit, pag hinukay mo ang lupa ay mga gemstones. Merong diamonds at ibang-ibang klaseng gemstones, jade, sapphire, opal, kung ano-ano. Hindi lupa ang lupa ng langit. Gemstones ang mga lupa doon. Kaya ang langit ay
final destination. At ang mga pasok lang doon ay ang mga taong pinipili ng Diyos sa end of times. Hanggang dulo. Kabilang sa mga nakuha niya rito, ang sinturon, helmet, lahat gawa sa purong ginto. Pagpulot ko, pinunasan ko, ginto nga eh. Ang mga gintong kagamitan, agad niyang isinilid sa sako. Purong ginto noon. Pero hindi naman pwedeng 24 carats kasi napakalambot na. So, tansya ko ay 22 carats gold ang mga ito. Kasi kung puro, paano mo yan gawing alahas? Napakalambot kung puro, parang tingga. Ito yung makikita pa rin natin na irigasyon na ginagawa ni Mang Berto noon. Ito yung binubuldos niya, gumagawa siya ng irigasyon. Dahil government project yan. At nabenta na pala ngayon ang lupain na yan. Kaya kung i-search yan ng mabuti, scan ng mabuti, aerial scan, using high-tech drones, ay pwedeng makikita pa rin yung iba pang na boxes of gold, na offerings na nandyan. Kasi baka dito, baka itong lugar na ito ang pinagtayuan ng The Lost Kingdom of Ophir. Meron kasing palasyo ang Ophirian people. Dito yan sa Mindanao nakatayo. Kasi ang barter place, ang trading place ng mga Malacans, ng mga Malaysians, at iba pang mga Asian, ang point of, ang daungan nila ay ang butuan. Ang butuan yung nasipit. Kaya yan, yung nasipit, yan yung isang lugar na pinuntahan namin last month. Yung nandyan kami sa mga Bakawan. Kasi very historical ang lugar na yan. Diyan nga nakuha yung balangay, yung oldest boat na ginagamit ng mga Malacans para mag-travel papunta dito sa Pilipinas. Kaya ang Butuan City, yan ang point of business. Kaya diyan unang dumaong si Magellan. Ngayon, ang sinusulat ni Pigapita ay doon sila sa Cebu. Ang Cebu ay pangalawa na. Ang Butuan talaga ang tinitira nila kasi alam nila na yun ang barter place ng lahat ng mga Asian na mayaman noon. Diyan sila nagkita-kita at diyan sila nag-transact ng kanilang business using gold as money. Okay, at dahil sa tinuro ng isang dato sa Agusan, may hinahanap kasi si Pigapita na itong ruler, pangalan ng dato. Ngayon, si Dato Kulambo yata, nakalimutan ko. Si Dato Kulambo ang nandyan sa Agusan. At tinuro ni Dato Kulambo ang kanyang kapatid sa Cebu. Nakalimutan ko rin ang pangalan yan ng Dato. Kasi hinahanap yun nila Magellan. Kaya napadpad si Magellan sa Cebu. At alam ni Lapu-Lapu na ang sadya ni Magellan ay ang ginto. Kaya hindi talaga pinaapak ni Lapu-Lapu sa lupain ng... Ang Cebu kasi ay Sheba. Yan ang isa sa land of Ophir, ang Sheba. Kung tingnan nyo sa Biblia, Sheba, Tarshish at Habila. Ang Habila ang Luzon, kaya marami ding ginto diyan sa Benguet, diyan sa Cordillera. Yan ang Habila. At ang Sheba ay Cebu. Kaya merong kunting pagkapareho ng pagbigkas. So diyan naninirahan yung Queen of Sheba. Si Sheba ay isang hari na may asawa na Sheba. May asawa si King Sheba na tinatawag the Queen of Sheba. At ang lugar na yun ay Cebu. At si Sheba, yung asawa ni Sheba, maganda yun, nagiging kabit din yan ni King Solomon kapag pumupunta si King Solomon diyan sa the land of Sheba, which is Cebu. Yan, nandyan yan sa istorya lahat. Sinesearch ko yan. Kaya ang Cebu or the land of Sheba, pinoprotektahan niya ni Lapu-Lapu kasi nandyan din ang isa pang
napakaraming kayamanan ng Oferians sa Cebu at isa sa Luzon, pero hindi natin alam kung saan kasi napakalaki ng Luzon. Pero hindi na naabot pa nila Magellan ang Luzon dahil dito pa lang sa Cebu ay nagwakas na ang adventure ni Magellan at bumalik ang kanyang galyon, dala ang kanyang patay na katawan sa Portugal. Kaya hindi niya nakuha ang ginto. Which is yun ang talagang sadya nila, ang napakaraming ginto. Tsaka inuwi sa kanilang bahay. Halika, tignan mo yung napulot to. Ito ba tong ginto, Berto? Ginto yan. Mayaman na tayo, Berto! Ang asawa ko yung natakot. Ang sabi ko, ginto ito. Samantala, para makahanap ng bibili, Pumunta ako sa kumbento, pwede ba makatulong kayo sa akin? Ayan, ang diyan na. artifacts na napulot ni Tatay Berto, ibinenta niya sa isang kolektor. Ang una ko nabinta, mga 60,000 siguro yon. Maabot siguro ng mga milyon. Hanggang sa paglipas ng mga taon, nalaman na lang daw niya na nakadisplay na ang ilan sa mga ito sa isang museo sa Maynila. Grabe ang kinita ni Mang Berto noon, 1 milyon lang mahigit. Sa lahat ng yun, kasi kahit itong isang sinturon ay 60,000 lang ang binta niyan. Kasi hindi niya binibenta na doon talaga sa gold buyer kasi mabuking siya. Kaya yung mga sekretong kolektor lang. Ngunit napakamura ng bili ng collectors. Pero 1 milyon noong 1980 yata ito. 1 milyon noong 1980 ay malaking kayamanan na ang 1 milyon. Bababa sa 15 hanggang 30 kilos ang kabuuang bigat ng mga gintong nakuha ni Humberto. Kilala bilang Surigao Treasure. Naaaring ginawa at pinakinabangan mula 10th hanggang 13th century CE. Nabanggit ito sa Laguna Copper Plate Inscription. Ito yung pinakasikat na Laguna Copper Inscription na sinusulat sa Sanskrit. So kung Sanskrit, ang origin ng Sanskrit ay Indian. Indian ito na writings ang Sanskrit. So kahit sa India, alam nila na ang Pilipinas ay maraming ginto. At ito yung Land of Ophir na sinasabi na pinupuntahan ni King Solomon. At sa mga sinaunang Chinese record, dito ay isang social marker o palatandaan at antas sa lipunan. Yung isa pang importanteng napilkay ay yung golden bowl. Mayroong bigat na 303 grams. Maaaring ito ay lalagyanan ng mga putin o likido na ginagamit sa mga seremonya ng panggagamot o ng pakikipag-ugnayan sa mga Diyos. Kahit palang China ay alam nila na ang Pilipinas talaga ang merong napakaraming ginto sa history. Kaya hanggang ngayon ay inaagaw ng China ang parte ng Pilipinas. Hindi natin alam, baka yung Spratlys, Scarborough Shoal, Ayungan Shoal, baka yan ay submerged island at baka nandyan ang tinatawag na Kingdom of Ophir, ang kaharian. Meron kasing mga submerged island ang Pilipinas. Bakit ganyan na lang ang pag-interest ng China sa lugar na yan, sa Spratlys? Mababaw kasi ang lugar na yan. Pag low tide, makikita mo yung sandbars or buhangin na parang mga isla. Kaya baka submerged cities yan, baka diyan ang palasyo ng Ophir. Kasi may nakita din ako sa mga vlog na diyan daw yung yung parte ng Ophir sa lugar na yan. Kaya merong kahulugan kung bakit inaagaw ng China ang parte na yan. Baka nandyan nga, baka napakaraming mga ancient gold na nandyan sa kaharian ng Ophir. Hindi natin alam. Patuloy natin na panoorin ito. Ito si Mang Berto, nakabili ng kalabaw. Nagbili ako ng lupa, bili ako ng kalabaw, bili ako ng araro, tsaka bili na ako ng bahay. Maraming Yan ang bahay mga tao nag-interes sa akin. May sasakyan siya. Tapos mayroong maghingi. Yung iba magsabi, Bert, tulungan mo ako kasi yung bata ko masakit. Bert, wala na akong pambili ng kabaong. Iko, sige, bigyan taga. Okay naman pala si Mang Berto, philanthropist siya sa kapanahonan niya. Maganda rin kasi nakapagbigay siya sa mga kapitbahay at sa mga kakilala niya ng tulong na pinansyal. Ngayon, wala na raw hawak si Tatay Berto ni isa sa mga nakita niyang ginto. Ang tanging naiwan sa kanya ang nabili niyang bahay
at ang koprahan niya sa Surigao. Samantala, balikan natin ang pinagdedebatihan kung Pilipinas nga ba talaga ang tinukoy na Land of Ophir sa Sandali lang. Okay, bago natin tatalakayin yan, ay meron akong idugtong. Sabi ni Jessica, wala nang pinaghawakan si Mang Berto. Meron tinatago si Mang Berto noon. Nabanggit niya sa kanyang kwento sa aking mga kamag-anak na nandyan na may itinapon siya na isang malaking ginto o itinago niya sa river na malapit sa kanilang bahay. So kung merong river dyan sa malapit sa kanilang bahay, dyan na tinago. Kasi natakot na siya nung pinasok na siya ng mga military ang bahay niya. Kinuha nga yung gold na dagger. Kaya tinapon niya yung parang maliit na lamesa daw yung itsura. Kwadrado, may mga legs. Parang lamesa na maliit. Yung sabi niya. Tinapon niya dyan sa likod ng kanilang bahay. Meron daw dyan river or sapa. Hindi ko alam kasi hindi ko nakita yung likuran. Basta't yun lang, yun ang huling ginto na hawak niya na itinapon niya dahil mitsan ng buhay nila. So, kung meron lang tayong high-tech na gagamitan, pwedeng matagpuan yun, pwedeng makita. Andyan lang yan. Yan sa sapa na yan. Kaya isang araw, meron na namang makadiscover niyan. Kung merong rumaragas ang bagyo, merong flash flood, ay pwedeng matangayan or lalantad yan ang ginto na yan. Kaya ang lugar na yan ay napakaraming ginto talaga dyan. Biblia, lupaing sagana raw sa ginto. Hanggang natin ang debate dito. Ang farthest east side ng mundo is Philippines. Yun ang isang fact na pwedeng mag-triangulate sa hypothesis na Philippines is Ophir. Sa history book ng mga Kastila, may nakalagay doon kung paano mo malalaman kung saan ang Ophir. Nandun mismo yung ruta. Alam ang pinakadulo, Pilipinas. Ophir, Pilipinas. Spanish document. Yan ang sinasabi ko, itong sa mapa. Kung saan ang Ito. Ophir. Ang gumagawa ng ruta na ito ay, ang nauna sa ruta na yan ay si Marco Polo. Okay, dito dumaan siya ng India, Burma, and then dumaan siya sa Malacca. Ito yung Malacca dito. Itong malalaking isla. Ayan, at then dumaan siya sa south of Mindanao, which is Tarsis. Sa Ophir, ang Mindanao ang Tarsis. And then dumaan din siya sa Palawan. Kaya nga may nakikita tayong kayamanan sa Palawan, yung Tabon Cave. Nakikita din doon ng mga ginto na Ophirians na suot-suot ng mga patay na tao na nahukay doon ay meron silang mga alahas na ganyan sa Palawan. Kasi dumaan diyan si Marco Polo. At yan, nakikita niya diyan, maraming taong nagsusuot ng ginto sa Palawan. And then tumuloy siya sa China kasi businessman, merchant. Isang merchant itong si Marco Polo. Venetian, galing sa Italy. At mayaman na tao ito si Marco Polo. Mayroon sariling galyon si Marco Polo. At nauuna siya kay Columbus tsaka Magellan. Hindi nga lang pinasikat si Marco Polo sa history. So ayan, nagipagkita siya sa emperor ng China kay Shi Huangdi. And then tumuloy siya. Bumalik siya dito sa Central Philippines eh. Ayan. Yan yung malapit sa Cebu. So ito yung pinakita niyang ruta. Ito din yung sinusundan nila Magellan at ni Pigafetta. Si Columbus noon ay dito siya nagawi hindi siya nakapagpatuloy sa Pilipinas. Kasi naglanding si Columbus sa South America, diyan sa may Panama, sa El Dorado. Okay, diyan siya. At nanatili siya diyan, nagiging gobernador, diyan siya tumanda.
At diyan din siya namatay, si Columbus. Hindi niya nakita ang tinatawag na the land of gold, ang Ophir, na sinasabi ni Columbus. So si Magellan ang nakapunta ng Pilipinas pero hindi rin nakuha ang gold na sadya nila. Ngayon, China na ang gustong umagaw sa Pilipinas. Nakita nyo, mga ka-TH, ang koneksyon, no? Ito ang laki pala nitong submerged island. Itong kulay puti dito, itong inikutan ko. Yan, mababaw pala talaga yan. Nakikita, oh. Kaya hindi natin alam, baka yan talaga ang the land or the kingdom of Ophir, itong submerged island na Spratlys na ngayon at Scarborough Shoal. Kaya pala inaagaw ng China yan kasi mababaw talaga yan. Submerged island yan. Yan, no? Okay, patuloy natin pa. Last na ito na Nandito portion. mismo yung ruta. Alam ang pinakadulo, Pilipinas. Ophir ut Pilipinas. Spanish document. Many of the Bible experts are in agreement na hindi sa Pilipinas ito. Maaaring ito'y mas malapit sa Middle East. Actually, baka na-feeling ko, Obentaryo, yung Ophir na yun, doon sa libro, walang Ophir. Walang Ulitin nga natin to. Medyo gago itong taong ito eh. Wala daw ebidensya. Nandyan nga yung papilis ni Pigapita. Nandyan nga yung travel documents. Yung dokumentaryo ng Spanish na writer na nandyan nga yung hinahanap nila. Ngayon, sasabihin ito na hindi. Marami nang nag-agree na land of Ophir ang Philippines. Tapos ito, imbis na Pilipino ito, parang Ruben Padilla pala ito. Hindi pala ito Pilipino. Ayan, no? Professor Xiao Chua. Chinese pala ito. Kaya ayaw niya na magiging Ophir ang Philippines. Gusto niya ang China ang Ophir. Kaya pala ito anti-Philippines kasi Chinese. Okay, atin pakinggan muli. Medyo iinit ang utak mo dito, ang ulo mo sa sinasabi niya. experts are in agreement na hindi sa Pilipinas ito. Maaaring ito'y mas malapit. Ayan, no? Koleksyon General de Documentos Islas Pilipinas. Ayan ang nagpapatunay na merong napakalaking kayamanan ng Pilipinas dahil pinupuntahan ito, dinidiscover ni Columbus at ni Magellan. Kaya nga, nakipaggira si Magellan against sa Lapu-Lapu dahil lamang sa mga gintong yan. Dahil to the God, to the glory, and to the gold. Yan ang tatlong G na sadya ni Columbus sa Pilipinas. Hindi yung Christianity lamang. Ang isa, Christianity para makapasok siya. Parang kibuloy lang. Dinadala ang pangalan ng Diyos. Ang totoo niyan, ginto talaga ang sadya nila dito. Lapit sa Middle East. Actually, baka na-feeling ko, Obentaryo, yung Ophir na yun, doon sa libro, walang Ophir. Walang sinabi si Pigafetta na ang Ophir ay ang Pilipinas. Bakit sasabihin ni Pigapita na ang Ophir ang Pilipinas? Magdagsaan lahat ng mga explorer sa Pilipinas. Kaya nga, sikreto lang ang biyahe nila Magellan at ni Pigapita. Pero bakit nagdala sila ng Spanish Armada? Bakit may armada sila? Sa ngayon ay fleet ang tawag. Bakit meron silang mga army? Kung hindi alam nila, kung ang sadya nila sa Pilipinas ay ginto, ay Diyos lamang ang mag-convert native to Christians, bakit nagdala sila ng 3 armada? Armada means may mga armas. May mga sundalo sila. Makikita naman natin, nagipagdigma sila kay Lapu-Lapu. Kaya hindi Christianity ang sadya. Bakit ka magdala ng mga armas, di ba? Ng mga sundalo na pakarami. Kung Christianity lang ay pwedeng katulad ni Lorenzo Ruiz at ng Gumbursa. 3 lang sila, Gomez, Burgos, Zamora at Lorenzo Ruiz. Ang sakristan ng 3. Pumunta sila ng Japan, sila lang. Bakit magdala ka ng army kung ang sadya mo ay Kristyanismo? Kaya ginto at ang Pilipinas ang the land of Ophir. Final at wala nang iba. Okay, paalam mga ka-TH, hanggang dito lang ako. God bless you all.